Lumaki ang ekonomiya ng Canada ng 0.3% nitong May 2026 ayon sa bagong datos ng Statistics Canada na inilabas ngayon Biyernes. Magandang balita pa rin po ito, no? Kasi makikita natin na ang Canadian economy po ay resilient kahit na nagkaroon ng mga headwinds na tinatawag natin. We've seen evidence na nagkakaroon pa rin po ng continuous growth. Ito ang ikalawang buwan na tumaas ang GDP kung saan higit 10 sektor ang nakitaan ng mas malakas na economic activity. Kasama rito ang construction, manufacturing, finance, real estate, mining, transportation at iba pa. Tumaas ang presyo ng produktong petrolyo dahil doon sa gera sa Iran, nakinabang dyan yung ating oil and gas sector kasi naging mas mahal ang bentahan ng krudo, no? So nakinabang sila diyan. So isa 'yan sa mga nakatulong kaya nagkaroon ng bahagyang pag-akyat, no, yung paglago ng ating ekonomiya nitong nagdaang mga buwan. Kasama na rin diyan ang manufacturing kasi tumataas ang demand, no, sa mga produkto na gawa dito sa Canada. And sa palagay ko rin nakatulong din dito yung pag-reach out ng ating Prime Minister sa mga iba't iba pang mga bansa, para makahimok ng mga namumuhunan at para makahimok ng mga bagong negosyo at ma-expand yung market ng Canada, in terms of sa mga produkto. Pero paalala ng isang economist, dahil nagpahayag si US President Donald Trump na magpapataw ang Amerika ng dagdag 50% tariffs sa higit 500 produkto ng Canada na pumapasok sa US simula August 19, na baka itong nakikita natin na paglago ng ekonomiya nitong mga nagdaang buwan, baka hindi rin po ito magtatagal, no? Or magiging matumal uli ito dahil merong mga threats. Ngayon summer, hindi umakyat ang Bank of Canada key policy interest rate na natili ito sa 2.25%. So inflation, while food inflation remains high, but headline inflation seems to be okay. Unemployment is there, but then our economy is growing. So my take on this is that in the coming months, my take is that the Bank of Canada would actually just hold the interest rates right now. They're not gonna increase nor decrease, they're gonna hold. They're gonna put that on hold because there will be a risk that economic growth might stall if they decide to increase the rates. Teresa Barrera, Omni News, Vancouver.